Doon ka na, Louie. Tumayo ang lahat para sa ating pambungad na panalangin. Louie, pangunahan mo ang ating panalangin. Let us take your God,
So bago yan, meron akong inihanda gawain. Kumuha kayo ng papel at ballpen o kaya lapis para sa ating gawain ito. Yes? Sige. Sige po. Talas na po. Kailangan. Okay, balik tayo. Bago tayo tumungo sa ating bagong kalakayan ay meron akong inihanda gawain para sa inyo. Kumuha na
ng mga naipit upang makatiyak na sigurado ang ginawang proyekto. Ayan, magaling. Ito ang eskwala. Isa ito, ruler o pansukat na mahaba yung may iba't iba itong sukat. May mahaba pa dito kasi ito lang yung nadala ng teacher kasi ito lang yung available. Tinatawag din itong pangsukat o pangsubo kasi sinusukat nito yung yung eskwalado ng isang bagay o kaya ng isang kahoy. Ayan, ang sunod ay ang ripsaw. Louis, alin ba dito ang ripsaw? Ayan. Ripso, ginagamit ang puro ng pagkayon sa pilansa ng kapo. Ayan. Tama. Ito ay isang ripsaw kaya ay ang lagari pang kahoy. Ito ang talim niya. Tinatawag din itong ipet. Ito ay hinahasa din. Kaya pinakatalas. Ginagamit ito pang kahoy. Walang dalang kahoy si teacher. Ayan. Ginagamitan ito ng ganito para hindi siya makasakit. Ayon sa aking tatay. Okay, para hindi ka masugatan. Kasi matalim din yun. Pangalawa ay pang-apat. Joanna, alin dito sa akin? Alin dyan sa akin? Dalawa. Ayan. Pakibasa ng ayan. Upang makinis ang kahoy. Meron din dito talim kung saan ganito ang magamit. Hindi ito yung pang yelo, pang halo-halo. Ginagamit ito upang mapabilis yung yung kahoy. Ayan.
Tukuyin ang tuhalin yung grinder dyan. Saksak mo po. Ayan. Kapibasa ng tumihin ng electric grinder. Electric grinder. Ginagamit sa pangkakinis, pangputol at pagbalis ng kahoy na Ayan. Magaling. Ito ay ang electric grinder. Ginagamitan nito ng kuryente para magpakinis o kaya pagputol ng ng kahoy o kaya sa pagpapalis ng metal. Ayaw kong gamitin. Yan, basta na. Napapatan din dito kung budbud na. Ayan. Pwede din ito papakinis na kahoy at metal. Pwede din sa tiles. Ang sunod ay ang electric driller. Elizabeth, pwede ka pumunta dito at tumuhin yung mga dito sa electric driller. Ayan, kung sa ipakibasa ng electric driller. electric driller. Ginagamit ng pagbutas na aling sa kahoy at metal. Lugan po. Ayan, ito ay ginagamit pang butas ng kahoy at metal. Pwede rin ito paltan ng talim. Meron ako dito dalang talim. Ayan, ang talim. Maliit ito, tapos ito ay Malaki. malaki. Para magkaiba yung sukat ng pagkabutas niya sa kahoy o kaya sa metal. Ang huli ay ang hakso. Ito ay ang hakso. Ito ay nagaling para sa bakal. Kung ikukumpara natin siya sa ribso ay maliliit yung kanyang talim, yung kanyang mga ngipin. At ito ay ginagamit pa putol na bakal. Naunawaan ba ninyo ang ating pinalaki ngayong hapon? Hindi po pwede kasama yung jeans. Ang chainsaw po. Ang chainsaw ay kapulog din ng kahoy, ng malalaking kahoy at paggawa ng mga 2x2 na kahoy o mga kahoy. Pamputol siya ng malalaking
bigyan natin ang ating sarili ng galing-galing lang. 1, 2, 3, go! Ang galing, ang galing, ang galing-galing. Ayan, susunod ulit. Okay, bago tayo magtapos ay mayroon akong inihanda pagsusulit, may pagsusulit para sa inyo. Ayan. Tahimik lamang ang sagutan nito at madali. Yan, huwag kalimutan ang pangalan, date at grade at section. At ipapasa sa akin pagkatapos. Pwede na magsagot. Tapos na ba lahat? Hindi pa po. Sulat na lang daw. Kung wala din ang sagot ay pakisulat na lang. Hindi ang sagot. Nakalimutan yung picture yan. Send ko. Pakipasa din yung unang gawain ninyo kanina. Okay, tuloy. Para sa inyong assignment ay kuhanin po namin yung mga kwaderno para sa ating assignment. Didikta ko na. Sige po. Go. Sino masakit daw po siya? Okay, patapos na ito, patapos na. Nakakuha na ba lahat ng notebook? At ito ang ating assignment. Alamin ang iba't ibang gamit sa inyong tahanan na may kinalaman sa paggawa ng mga produktong kahoy, kawayan,